Isang boses na nagbigay ng kulay sa post-war Philippines. Ngunit sa likod ng kinang ng spotlight, isang madilim na anino ang nag-aabang. Isang hating gabi, ang himig ng tagumpay ay napalitan ng tili ng lagim. Isang leading man ang naging mamamatay tao at isang anak ang naging saksi sa huling hininga ng kanyang ina. Ano ang nagtutulak sa isang kaibigan na maging halimaw? Ito ang kaso ni Lilian Velez, ang rising film actress at singer ng late 1940s na pinatay ng sariling leading man nito. June 26, 1948, pasado alauna ng madaling araw sa Pulog Street, Quezon City. Ang 24 anyos na aktres na si Lilian Velez ay mahimbing na nagpapahinga sa kanyang tahanan kasama ang kanyang asawa na si Jose Climaco at ang kanilang paslit na anak, si Vivian. Kumatok sa kanilang pintuan si Bernardo Narding Anzures, ang matagal ng screen partner ni Lilian. Ang motibo, selos at obsesyon. Matapos ang tagumpay ng pelikulang sa kabukiran, pinalitan si Narding bilang leading man ni Lilian. Hindi matanggap ni Narding na hindi na siya ang bida sa buhay at karera ng aktres. Sa harap ng 2 taong gulang na si Vivian, walang awang pinagtataga ni Narding si Lilian. Hindi rin nakaligtas ang katulong na si Pasita na sumubok lamang sumaklolo. Ang boses na nagbigay ng saya sa bansa ay tuluyan ng pinatahimik ng bakal at galit. Tumakas si Narding patungong Laguna, ngunit hindi nagtagal ay sumuko rin sa mga otoridad. Sa loob ng korte, ang buong bansa ay nakatutok. Ginamit ni Narding ang depensang insanity na tila ba siya ay nasa ilalim ng isang magic spell nang gawin ang krimen. Ang hatol, hindi natinag ang korte sa kanyang depensa. Si Narding Anzures ay hinatulan ng double life imprisonment para sa pagpatay kay Lilian at Pasita. Inutusan din siyang magbayad ng 5,000 piso bilang danyos sa bawat pamilya ng biktima. Subalit pagkalipas ng ilang taon, binigyan siya ng presidential pardon ni Pangulong Elpidio Quirino dahil sa lumalang sakit na tuberculosis. Namatay si Narding ilang sandali matapos siyang makalabas ng kulungan. Isang buhay na kinuha ng sakit matapos kumuha ng buhay dahil sa galit. Hanggang ngayon, sinasabing ang bahay sa Pulog Street ay minumulto ng kaluluwa ni Lilian. Isang paalala ng isang karerang naudlot at pangarap na nawasak. Pero higit sa multo ng nakaraan, ang kasong ito ay isang babala sa kasalukuyan. Sa mundo ng showbiz at sa ating sariling buhay, saan nga ba nagtatapos ang paghanga at saan nagsisimula ang delusyon? Ang obsesyon ay hindi kailanman magiging pag-ibig at ang tagumpay ng iba ay hindi kailanman dapat maging mitya ng ating galit. Ang katarungan ay nakamit sa papel, ngunit ang sugat sa sining ng Pilipinas ay mananatiling markado. Sa bawat panonood natin ng pelikula, alalahanin natin ang boses ni Lilian. Boses na kailanman ay hindi na muling maririnig sa kabukiran.